Subukan natin dito guys, medyo maluwag, walang tao, walang sasakyan kaso madilim na. Check natin kung kakayanin natin mag 100 plus. Let's go. Kadalasan nakaka 90 lang ako dito talaga. Grabe, ramdam mo yung hatak kahit na 100 plus na. Lakas. Wala na, putol na, hindi na kaya yung daan. So siguro kung medyo mahaba pa yung kalsada guys, di ko alam kung ano aabutin ko, ilang kilometer. So medyo lumakas talaga siya guys, promise. So yun guys, magandang gabi sa inyo mga pre. So ngayon araw na to ay gabi pala, ay mag-road test tayo. So ito ay para malaman natin yung kinalabasan ng ating ECU, DIY ECU reset na ginawa natin doon sa video natin last time na nagka-error pa nga. At sa ngayon, titingnan natin kung ano yung magandang kinalabasan nito, o pumangit ba yung takbo, o kaya naman ay mas donagdagan pa yung lakas at power ng ating motor dahil nga tayo ay nag-refresh ng kanyang utak, no, yung kanyang ECU. So ngayon tayo lumarga na at susundo pa tayo at check natin kung ano yung naging performance niya ngayon, kung ano yung magiging performance niya. Okay, let's go. So guys, hindi ko mapapakita sa inyo yung kalsada, no. Ang ipo-focus ko lang dito talaga is yung kanyang panel. So yung panel, i-check natin sa recording kung gaano ka-aggressive yung takbo niya. Kasi pagka yung kalsada yung pinakita ko, wala kasi tayong dual camera, isa lang. So kung kalsada naman yung papakita ko, makikita nyo nga na tumatakbo ako, pero hindi naman natin may papaliwanag o hindi naman natin may papakita yung speedometer natin. So hindi natin ma-check kung mabagal ba yung takbo natin, malakas ba, mabilis, late ba yung arangkada niya. So doon natin mapapansin, no, doon sa mismong speedometer niya. So ngayon guys, paliko na tayo dito sa may kalsada, dito sa bandang Kailawig. So tiga Santa Maria tayo guys, baka meron tayong followers din or nanonood ng ating vlog na tiga Santa Maria. Shoutout sa inyo lahat mga tiga Santa Maria. May checkpoint pa, so buti hindi tayo punara, pero kahit parayan tayo, kompleto naman tayo, may helmet tayo, may lisensya tayo. So i-check lang natin guys yung speedometer natin kung ano yung magiging performance nito, no? So samahan nyo lang ako. Malakas, isang birit lang magna 90 na, no. Maluwag yung kalsada guys, sarap bumirit ngayon, walang masyadong sasakyan. Dito pag lumalabas ako, naka 90 lang ako eh. Malapit to sa may Sapporo guys eh. Ngayon naka tayo sandaan na, no, mabilis lang yon yung kalsada na yon bago pumasok ng Sapporo, kung alam nyo yun. Siyempre kailangan natin promeno kahit medyo malayo-layo pa, dahil sa takbo nating 100 na yun, di basta-basta ang preno doon gagamitin natin. Kaya kailangan malayo pa lang yung agwat natin, hihinto na tayo. Kasi pag mamaya biglang may humintong sasakyan, salpok talaga tayo. Medyo malakas lang yung hangin ngayon guys, kaya talaga nakaka-apekto sa takbo natin ngayon. Pero malakas talaga ngayon sa overtake, promise, mas malakas siya ngayon. By the way guys, itong click natin ay stock pa to. Ang binago lang natin dito, yung pinakailaman lang natin is CVT, yung pag-ibig lang. So
So ang setup natin sa paggilid natin ay naka-pulley set tayo, racing pulley na Repex, plus naka 1,200 tayo na center spring at 1,000 clutch spring. At ang bola natin guys ay 11 by 13 grams na plywood. So ang arangkada natin 0 to 60 ay siguradong malakas at siguradong walang makakapantay kahit yung stock na basta stock yung stock na Honda Click. Siguradong panalo kayo dyan, lalo na pag may karga o may OPR ka. So kasama yan sa may angkas ka, siguradong panalo yan. At pagdating naman sa arangkada, asahan mo na maingay yung CVT natin pagdating na 0 to 60. Yan yung napansin ko, pero dahil sa mababang grams ng bola natin na 11 grams, pero asahan nyo pagdating na 60 higit umabot ng 90, wala na yung ingay niya, stable na yung makina niya at hindi pagod. Yun yung sinasabi ko na doon na pumapasok ang lakas ng racing pulley. Dahil pagdating ng sagad ng 100, mapapansin mo na napakatahimik na nung andar ninyo at hindi siya hingal, parang ganon. Hindi siya pagod at hindi siya hirap na hirap at siguradong may ilalakas pa. Yun yung pakaramdam ko. Sumisipa pa yung silinyador, talagang kayang-kaya pa niyang iangat yung speed niya. Kaya kasi may problema na dito yung dinadaanan natin dahil sa reality naman hindi naman tayo makapagpatakbo ng sandaan talaga sa kalsada. Pero na lang kung sa racetrack talaga tayo magpapatakbo. Pero ang pinaka main purpose talaga nito ay syempre yung biyahe natin ay mapadali talaga pagdating sa mga overtaking, sa mga traffic na lugar. Syempre yun ang maganda kasi mas malakas sa gasolina kung may angkas ka tapos ang bigat pa ng motor o ng takbo mo, hindi ka makabuelo kasi nga stock yung plywood mo 15 grams, diba? Hirap na hirap yung motor natin na iahon yung 15 grams sa ganung senaryo. May dulo nga siya, pero hindi naman parating ganon, diba? Kaya nga tayo naggagaan ng bola. So nakadagdag na rin dito guys, yun nga, yung nireset natin yung pinaka ECU, yung utak ng ating motors, dahil sa dami ng pinagagawa natin sa motor natin ay nakalito-lito na yung ECU natin na sa setup natin syempre, at nag-de facto default setting siya at binasa niya na yung pinaka magandang nakuha natin at pinaka gusto kong setup sa motor ko. Kaya yun na yung time para i-reset yung ating ECU. Pero kung hanggang ngayon ay hindi mo pa nakukuha yung gusto mong takbo at hindi mo pa nakukuha yung gusto mong setup sa motor mo, ay magre-reset ka ng ECU tapos magkakalkal ka na naman, magpapalit ka na naman, syempre useless lang din yun dahil hindi rin naman niya makukuha agad yung tamang tono o timpla. Napansin ko guys, walang masyadong sasakyan dito. Babalik tayo guys, check natin kung kaya pa maangatan yung 103. Let's go. Sa kalsada, walang hinto ang pag-ikot. J-Click, ang pangalan laging hinahanap sa gusot. Hindi lang forma, hatak ang basihan. CYP setup, sa arangkada di ka iwan sa daan. Bawat piga ramdam bagsik ng makina, bilis na tila kidlat sa mata ng iba, laging bida. So nakita nyo naman mga pre, may isasagad pa, may iakit pa yung speed, no? May bibilis pa to, kaya lang siyempre bitin na yung kalsada at hindi na talaga kaya. Kaya binitawan ko na agad, kung mapapansin nyo dun sa video natin, pagpatong ng 8 binitawan ko na kasi yun ang pinakasagad na kaya natin magpreno. So hindi na talaga kakayanin ko sinagad. So yun guys, maraming salamat sa panonood nyo, walang sawang suporta. Bye. Hanggang manibela, lahat may silbi. Arangkada na mabilis, di alintana ang usok. Sa bawat liko lalong tumitigil ang tibok. J-Click ang bida, hindi lang basta pang display. Ito ang sleeper na sa kalsada, lagi may victory. Mula umaga hanggang gabi, tuloy ang vlog. Hatid ay saya at bilis, sa bawat kilometro walang lulu.